Gusto mo ba na isuot ko ito? Jinhan, tingnan mo nga siya. Kung ayaw mong pagkawalan ng pulseras na ito, pero kung gagamitin mo para saktan si Lola, hindi ka natatanggapin ng pamilya Jiang. Ito, mahawaan ka lang yan. Ang masamang iniri ay lumalakas pa. Kung kaya mong itago ito at alisan ang iniriya. Pero hindi ako sigurado kung ligtas kang makakauwi. Sino nagsabi na gusto ko ito? Maraming abo na enerhiyang nawala. Siya Yue. Salamat, nailigtas mo ulit ako. Miss Lin, naligtas mo na naman ulit si Lola. Ang aming pamilya Jiang ay may utang na loob sa'yo. Kung ganito ang sitwasyon, talaga namang nalulugi siya sa huli. Sa mga nakarang taon, panalo siya dahil inaangkin niya na siya ang ina ng panganay ng pamilya Jiang. Pero si Chairman Jiang naman ay masyadong matuwid dahil siyang nakakatanda. Hindi ito posible. Dite, dalhin mo si Liu Yinyin sa labas para managot. Miss Liu, pakiusap. Ako ang ina ni Xiaobao. Paano niya nagawa sa akin to? Lin Yue, sinira mo lahat ng bagay ko. Tiyak na aalisin kita. Tatapusin ko si Lin Yue. Tatapusin mo siya? Nababaliw ka na ba sa ganitong sitwasyon? Gusto mo bang pagdudahan ka ng buong pamilya Jiang na ikaw may gawa? Imang taon ako nagsumikap sa pamilya Jiang. Pero siya naman, pagkatapos tumabas, sinirang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan ko siyang tapusin. Sa susunod na buwan, may isang espesyal na araw ayon sa lunar calendar. Sa araw na yun, mas epektibong gagawin natin. Si Lin Yue, madaling mahuhuli. Magtiis ka muna, huwag sira ng plano ko. Kung hindi dahil sa'yo na isang inutil na hindi naayos ng maayos na nangyari 5 taon na nakaraan. Kung hindi kita tinulungan, kaya mo bang ang gawin ng pwesto? Yung 5 taong masayang buhay. Kung kaya mo, umasa ka sa sarili mo. Nagmamandali lang din ako noon. Sige na, bibigyan ko siya ng aral. Ikaw nagsabi niyan. Miss Liu, bakit ka bumalik ng maaga? Tapos na bang selebrasyon ng karon matandang ginang? Ang ginagawa ko, hindi daw pinanghihina ng loob isang mababang tao. Anong klaseng taong to? Ikaw, totoo bang iniisip mo na ikaw may-ari ng pamilya Jiang? Xiaobao, ang iginuhit mo sa akin, magkahawig talaga. Ang galing mo, ang astig mo. Xia Yue, sa panahong ito, manatili ka na sa Jiang. Turuan mo si Xiaobao na ilang pangprotekta sa sarili. Sige. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng manirahan dito. Hindi ako sang-ayon. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Lasing ka. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Malinaw ang isip ko. Ikaw na babae ka. Umalis ka na sa Jiang. Mama, wag mo siyang saktan. Umalis ka na. Liu Yinyin, nung selebrasyon ng kaarawan, hindi pa kita napagsabihan. Napagsabihan? Kinastos ko lahat ang ipon ko para bumili ng jet para kay Lola. Sinira niya lang walang awa at pinlayas pa ako sa party. Ngayon, gusto mo akong pagalitan? Wala ka bang puso? Liu Yinyin, ano ba yung ugali mo? Ano pa bang dapat ang ugali ko? Gusto mo ba akong parang aso na suklian kayo? Ha? Ako? Kumalma ka na ba? Kailangan mong patayin mo si Lola sa galit bago ka titigil? Liu Yinyin, sumusobra ka na. Miss Shen, dalhin mo na to sa kwarto niya. Huwag mo siyang pakawalan para manakit. Pakawalan mo ko? Ano ba talagang kwenta mo? Pakawalan mo ko! Xiaobao, tulungan mo si Lola. Magpapahingan ako sa kwarto. Jinhan, dalhin mo si Xiao Yue. Dalhin mo siya sa kwarto niya. Miss Lin. Pasensya na, Miss Liu. Itong utos ni Boss Jiang. Sabi niya, ang taong malit na may kapangyarihan. Paglabas ko, una kitang papatasikin. Kung hindi maaalis si Lin Yue, hindi siya pwedeng manira sa Jiang. Kung hindi, ang pagkatao ni Xiaobao at ang lihim na isang gabing kwento 5 taon na nakalipas ay malalantad. Miss Lin, ito ang kwarto mo. Magpahinga ka na.
Salamat. Dahil abala ko dati sa paghalo ng gamot para kay Lola Jiang, may amoy na siguro ako. Paano itong gagamitin? Alam ko na. Ayusin mo agad ang kontrata. Sige, ganun na lang muna. Lin Yue, ayos ka lang ba? Ikaw! Naku po, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong nangyayari? Mabilis ang tibok ng puso ko. Teka lang, medyo nahirapan akong huminga dahil sa ginawa mo. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Isuot mo muna ang damit ko. Huwag ka lang mahiya. Ipapagawa ko na lang to sa mga katulong para malinis. Dadalhin kita sa ibang kwarto. Salamat. Ito ang kwarto mo. Magpahinga ka ng maayos. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kung may kailangan ka, kumatok ka na lang. Kanina, mabilis ng tibok ng puso ko. Baka nasapian ako. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Palabas ang hangin na ganyan, tapusin ito ng dahan-dahan para mapigilan sa mga iniriya. Subukan mo rin. Ate, pag ginawa ko ito ayon sa paraan na ito, nararamdaman ko na magaan ang katawan ko. Ito yung pakiramdam na dati hindi ko pa naranasan. Mukhang may talento talaga si Xiaopao. Totoo ba yan? Para nung bata pa ako, gano'n din kalakas. Papa, binati ako ni ate kanina. Ang galing mo, Xiaobao. Kakaiba. Bakit tuwing nakikita ko siya, para nasapian ako? Mas mabuting lumaya muna ko sa kanya. Ano ba to? Galit pa ba siya sa akin? Talagang ako ang may kasalanan kagabi. Mag-iisip tayo ng paraan para maging okay siya. Teka, may mga sinuunang libro kami tungkol sa mga mahayka. Baka gusto mong tignan. Talaga? Saan? Pero kailangan ko pang turuan si Xiaobao. Si Xiaobao ay aalis muna para samahan si Lolang mag-almusal. Ingat ka! Gusto mo bang sumama? Sige. Ito ang mga sinuunang libro na kinolekta ng lolo ko bago siya namatay. Dapat nandito ang mga libro tungkol sa sinuunang mahika. Mayroon ding mga nawala sinaunang aklat dito. Mag-ingat ka! Ay! Nasaktan ba kita kanina? Hindi naman. Napasobra mo lang lapit sa akin. Hayaan mo na lang yon. Muling lumitang demonyo sa puso. Gusto niya akong mapasapian.
Xiaobao, gusto mo ba si Ate Lin Yue? Gusto talaga ni Xiaobao si ate. Pero si mama naman. Sa mga bagay ng puso, hindi dapat pinipili. Lola, alam ni Xiaobao na hindi gusto ni Papa si mama. Si Xiaobao rin ay umaasa na makahanap ng kaligayahan si Papa at Mama sa bawat sarili nilang paraan. Napagkamahinahon mo. Titingnan ko muna ang iba. Ako na, baka mahulugan ka na naman. Kung ganito, muli ako mapapasapian. Anong nangyari? Sige! Kapag sobrang lapit mo sa akin, napapasapian ako. Tumitibok ang puso ko. Hindi ka sinasapian. Ito'y... Hello? Sige, pupunta na ako dyan. Anong nangyayari? Sa mga problemang ito, baka makakatulong siya sa akin. Hindi mo ako pinayagang hawakan ng lupa sa timog ng bahagi, hindi ba? Anong nangyayari doon? Doon dati may isang gamit na ospital na pinag-uusapang gibain. Ang mga kapitbahay doon ay nasapian at nangangagat sa lahat. At yung mga nakagat, nasasapian din. Parang sa mga pelikula ng zombie. May kaguluhan doon ngayon. Sinasabing ang Jiang Group ang nagiba ng ospital, kaya nasakal ang mga espiritu. Sama-sama tayong pumunta at tingnan. Dumaanan kami! Dumaanan kami! Si Xiaobao rin ay dumaan lang. Gusto kong makita kung saan kayo pupunta. Tingnan nyo! Si President Jiang! Silang may kasalanan ng mga tao ng Jiang Group. Silang nagiba ng ospital. Kami mga ordinaryong tao na apektuhan. President Jiang, ano yung sagot sa nangyari? Dati raw ang ospital na iyon ay isang libingan ng mga patay na walang pahintulot. Kaya pala, hindi ko pa nakita noon ng ganitong kalakas ng samang iniriya at sama ng lunang pagtipon-tipon. Maging kalmado po tayo sa mga bagay na ito. Gagawin ng Jiang Group ng lahat upang maayos ito. Kami magbibigay ng isang sagot na makakatubon sa inyong lahat. President Jiang, sa wakas ay dumating na kayo. Kumusta ang loob? Kinulong na ng mga pulisya ang mga nasapian na residente sa Busali. Hindi na sila makakalabas. Pumasok tayo at tignan. President Jiang, ito ang mga eksperto sa bagay na ito. Ito, sino ang dalagang ito? Siya si Lin Yue, inanyayahan ko siyang tumulong. Ano naman ang alam ng isang dalaga? Walang kwenta lang siya. Pampaloko lang yan sa tagalabas. Walang kapangyarihan. Nakatulong siya kay Master Wu. Ang kanyang kakayahan ay hindi basta-basta. Master Wu? Yung nilalabanan ng masamang enerhiya na tao? Half-baked lang siya. Malapit na mabigo. Hindi ito malayo mangyari. Oo nga, Mr. Jiang. Huwag ka magpaniwala sa babaeng ito. Hindi kaya may relasyon siya kay Master Wu? Tulungan natin siyang makilala. Ganun ba? Ano kung ganun? Baliw! Mr. Jiang, umalis ka! Hindi ka nararapat dito. Jiang Jinhan! Akala ko isa kang matinong malaking boss. Hindi ko inakala na ganito ka lang pala. Maniniwala ka pa sa isang babaeng walang kapangyarihan. Maghihinayang ka! Hindi ko inaakala na mayroon ka palang ganong klaseng tapang. Nagbayad ako ng malaki para tulungan niyo kami. Hindi para mapagchismisan. Mr. Jiang, kami nagkamali. Pamanhin po. Walang dahilan para pahirapan ang batang babae. Dapat tayong magkaisa dito. Wala na kayo sasabihin, tayo mga eksperto dito. Bakit hindi natin subukan na bawat isa ay gumawa ng paraan para iligtas sa mga nasapian doon? Sinong hindi tapat? Baka may mandaraya. Pwede kayong magkasama. Pumasok na tayo. Babae, ang sinabi mo ay sobra namang mayabang. Bakit hindi tayo magpustahan? Kung sinang unang makaligtas ay siyang may karapatan na utusang iba sa loob ng isang taon. Hindi lang yon. Kailangan mo humingi ng tawad na nagaluhod at tanggapin na ikaw isang mandaraya.
Sige, kung kayo rin matatalo, kayo rin kailangang humingi ng tao na nakaluhod. At sa Mr. ay aminin niyo na kayo ay walang kwenta. Sige, napag-usapan na natin yan. Kung ganun, ako at si Mr. Jiang ang magiging saksi. Pumasok na kayo. Batang babae, ano na? Sila munang mauna, ako ang huli. Hindi yata siya natatakot. Ako na! Dakilang matanda, mabilis na kautusan. Halimaw, sumuko ka na! Mas malala pa ang sitwasyon dito kaysa sa inaasahan ko. Ako na! Banal na Diyos, palayasin mo na ang satanas na demonyo. Iligtas mo ang iyong mga anak. Amen. Oo, Diyos ko po! Ami Futo. Isang grupo ng mga inutil! Panoorin niyo ako! Ito'y amoy ng dugo ng aso! Di dapat sinasaktan ng buhay ng tao! Mr. Jiang, ang amoy na ito ay panlaban sa masamang espiritu. Hindi ba iwasang may masaktan? Hindi ito dahilan para saktan mo siya. Ito ay isang professional na bagay. Mr. Jiang, mas mabuti pang huwag kang makialam. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Panalo na ako. Panahon na para sa dalagang ito na tuparin ang gustahan. Ito ang resulta ng pagpapagalit mo sa kanya. Ang pustahan ay para iligtas siya mula sa kanyang pagkapanganib. Mukha ba itong pagliligtas? Anong nangyayari? Magpasakop ka na! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Pasensya na, ako'y nagpakumbaba. Nagpursige na ako. Ngayon, siya na lang ang natitira. Sa loob ng aming industriya, ang mga kilalang tao ay nabigo na. Itong babae na ito, ano pa bang magagawa niya? Sa ngayon, sa tingin ko, ang pustahan natin ngayong araw ay walang sino man ang nagtagumpay. Bakit hindi na lang... May nakita ako. Anong nakita mo? May isang formation sa lugar na ito. Particular na ginawa para pigilan sa mga ineriya at malas. Nahanap ang sentro ng formation. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Paano mo malalaman kung mayroong formation dyan? Ibig sabihin wala kang kakayahan. Di ba feng shui master ka? Hindi mo ba kayang kalkulin ito? Ikaw, tingnan natin kung ano magagawa mo. Pwede bang buksan ng bakod na ito para makapasok ako at tingnan? Ang ospital ngayon ay puno ng mga pasyenteng inatake ng masamang espiritu. Masyadong delikado. Kahit nga ang mga professional na ito ay hindi nangahas na pumasok. Na hindi mo nga masolusyonan ang nasa harap mo. Gusto mo pa talagang pumasok para resolbahin ng isang grupo? Ang sentro ng formation ay nasa loob. Hindi mariresolve ang problema. Pasensya na po talaga. Hindi namin maaaring isugal ang buhay mo. Buksan nyo. Naniniwala ako sa kanya. Mr. Jiang, ano pong sabi ninyo? Mr. Jiang, hindi to ang oras para alagaan mo ang babae mo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, wala ni isang mananagot sa amin. Pero kung talagang ipinilit mong papasukin siya para mamatay, wala rin kaming magagawa. Bilang CEO ng Jiang Group, ako ang mananagot para sa kanya. Ano man ang mangyari, ang Jiang Group ang mananagot sa lahat. Buksan niyo na ang pinto! Lin Yue, hindi ko alam kung ang desisyon na ito ay makakapahamak sa'yo, pero naniniwala ako sa'yo. Mister, ano ang sitwasyon sa loob? Huwag mo nang itanong. Ang CEO ng Jiang ay mas piniling maniwala sa isang batang babae kaysa sa akin. Sa totoo lang, marunong ng kaunting mga lihis na pamamaraang batang iyon. Mukhang nabigla na si Ginoong Jiang. Sabi ko na nga ba, ang tanyag ni Mr. Jiang ay paikot-ikot na lang ngayon sa isang babae. Yun pala, ay nilanlang na. Ikaw ay isang eksperto sa larangang ito. Kung mapagising mo si Ginoong Jiang, ikaw ay magiging malagang tagapagligtas ng Jiang family. May punto ka. Tumigil kayo!
Makapangyarilakas ng kalikasan, pangalaga naging kapayapaan. Hindi maganda, nawawala ang bisa ng spell. Delikado to. Bakit ka nandito? Delikado dito. Umalis ka na agad. Kung hindi ako dumating, nagkagat ka na sana. Ang buong bagay na ito ay may kinalaman sa buong krisis ng Jang Group. Hindi ko hahayaan na ikaw lang magpakatapang. Hindi ko inaakala na may pananagutan ka rin pala. Tulungan mo na lang ako. Sige. Mag-ingat ka. Bilisan mo. Bilisan mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-ingat kayo! Mr. Jiang! Mr. Jiang, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi pa ako namamatay. Ay, Lahat ng ito, ikaw may gawa. lumabas na lang muna tayo. Saka na tayo mag-usap. Ang mga kabataan ngayon, hindi gaano marunong, pero puro pagpapasikat lang ang alam. Ngayon pati si Mr. Jiang at iba pa ay nadamay. Kawawa naman si Mr. Jiang, maagang mamamaalam. Ami Tufo, naway pagpalain sila ng Diyos sa susunod na buhay at maging ligtas. Maagang namamaalam? Ako bang tinutukoy ninyo? Imposible! Mr. Jiang, ayos ka lang pala. Buti naman. Kasalanan ng babaeng yan. Mas gusto pang magpasikat. Kailangan mo siyang parusahan. Tama. Mga kabataan ngayon, masyadong pasaway. Talagang nakakainis. Ang mga walang silbing tulad niya, dapat isakripisyo para sa mga residente. Buti na lang at may malasakit si Mr. Jiang. Nung kailangang iligtas sa mga tao, wala naman kayong ginawa. Pero napakabilis niyong manghusga ng tao. Nag-aalala lang kami sa iyong kaligtasan. Masyadong delikado sa loob. Kayo yung mga eksperto na binibigyan ng malaking sahod ng Jiang Group. Kung nasa panganib ang boss ninyo, dapat lang handa kayong magsakripisyo. Tumatanggap kayo ng pera pero walang ginagawa. Mr. Jiang, hindi po ito ganon. Sa loob ng ospital, ang mga nasaniban na residente ay kailangan lapitan ng dahan-dahan. Dahan-dahan ba talaga? Ang hindi nyo nagawa ay nagawa ni Miss Lin. Ano? Imposible! Mr. Jiang, huwag kayong magpapaloko sa kanya! Lahat ng tao sa loob, nailigtas ko na. Kung ayaw nyo maniwala, pwede nyo namang tingnan. Siguro naman, paano nito para ang pustahan natin? Hindi mo sana sila lahat mailigtas kung hindi lang dahil sa amin at sa aming lahat. Tama! Bawat isa sa amin ay may ambag. Ikaw ang huling pumasok. Baka naman ninako mo lahat ng estilo namin. Ganun ba? Tama! Ibig sabihin, ayaw nyo nang tuparin ang usapan? Ngayon, kami ba'y luluhod sa isang batang babae at hihingi ng tawad? Pag kumalat ito, sa hinaharap, paano pa tayo makikilala sa industriyang ito? Walang tiwala. Walang paninindigan. Iha, ang tumaya sa'yo ay si Master Jia. Hindi kami ang tumaya. Tama, hindi kami nakipagpustahan. Anong ibig niyong sabihin? Matandang pare, kung pwede lang palampasin, palampasin mo na. Sinasabi ko lang, dahil sa inyo, mga walang paninindigan, sa susunod, hindi rin kayo makakakuha ng respeto. Huwag mo na silang patulan. Gusto lang nilang umiwas sa pustahan. Walang problema. Sabihin na lang nating tabla. Walang nagbali ng usapan. Hindi ba? Di ba? Matagal ko nang gustong bugbugin kayong mga paastang matatanda. Kung ganyan kayo kagaling, edi lumabas na lang kayo. Alam mo ba kung sino kami? Bitawan mo kami agad. Sobrang bastos mo. Hindi naman kami nakikipagpustahan sa'yo. Linyo eh. Anong nangyayari sa'yo? Lite, ihanda mo agad ang sasakyan. Opo. Ayos lang ako. Siguro dahil kanina naubos ng lakas ko sa mga spell. Ay, anong ginagawa mo? Pasensya na. Ibaba mo ako. Kaya ko maglakad mag-isa. Si President Jiang! Lumabas na si President Jiang! Yung babae na karga niya, sino siya? President Jiang, pwede bang malaman kung kumusta ang resulta ng insidente? At isa pa, sino po siya? Dahil sa tulong ng dalagang ito, ang insidente ng mga mamamayang sinaniban ay nalutas na. Ang dalagang ito ay bahagyang nasugatan. Sana'y maunawaan yung lahat. Nagsisinungaling siya! Jiang Junhan! Hulihin niyo siya! Bitawan mo ako! President Jiang, niligtas lang kita! Ginagayuma ka ng babaeng demonyo na yan! Hindi mo ipagtatanggol ang buhay niya! Delikado siya para sa'yo! Bakit parang nabaliw ka? Sinaniban ka rin ba? Kalokohan! Si President Jiang yan! Huwag mong balaktutin ang katotohanan! Napakaraming eksperto dito sa lugar. Bakit siya pang napili? Ibig mong sabihin na naakit lang si President Jiang? Siyempre, kung hindi siya ginayuma,
Paano si President Jiang ay handang ibuwis ang kanyang buhay para sa babaeng hindi pa niya nakilala ng 2 buwan? Walang kwentang paninira! Walang kwentang paninira! President Jiang, may lakas loob ba kayong hayaan akong suriin kayo? Paano kung tumanggi ako? Pasensya na kung ganun. President Jiang, kayo po'y nagayuma na. Hindi na malinaw ang isipan ninyo. Kapag nabasag ko na ang sumpa, magpapasalamat kayo sa akin! Ano? Paano ito nangyari? Napakahusay ng mahika ng demonyong babaeng ito. Mukhang wala na akong pagpipilian. President Jiang, patawarin niyo ako! Adik ka na sa pag-arte. Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo? Hindi ko siya kilala. May nabigay sa akin ng pera para tulungan ang mga tao. Tsaka may naglalaka ng gumagawa ng masama sa likod. Susundin namin ang batas at aaksyonan siya. Linyo! Tara, dalhin natin siya sa ospital. Opo, sandali lang. Ang tapang mo pala. Nakakatulog ka pa dito. Uwi na tayo. Mr. Jiang, ang tinamaan mong saksak sa likod. Tawagin ng doktor sa bahay. Sige po. Bumalik na ako rito? Nako, si Jiang Jianhan ay may saksak pa rin. Di ko alam kung kumusta na siya. Jiang Jianhan, kumusta ka na? Sapat na ba ang pagtitig mo? Mukhang nahihirapan ka. Kaya mo akong tumulong. Sapagkat dahil sa akin, nasaktan ka. Kailangan kitang alagaan. Alagaan? Salamat sa pag-aabala. Makinis ang balat mo. Ayaw kong magkaroon ng peklat. Ginagantihan mo ba ako? Hindi ko naman nahawakan. Paano mo naman nasabi ng gumaganti ako? At gusto mo pang hawakan? Parang nawawala ka na sa sarili mo. Ano bang nangyari sa'yo? Ang totoo, hindi lang tibok ng pusong naramdaman ko ngayon. Masakit din. Pero walang problema. Dandan akong gagaling. Sobrang tindi nito ngayon. Nabigyan ko siya ng sakit. Anong nangyari sa'yo? Ang St. Thomas na ito, bakit parang ganon din noong gabi na pinagsinungalingan ako? Noong araw na iyon, yung lalaki na iyon ang tumulong sa akin para gumaling. May sakit ka ba? Bakit ang init mo naman? Ano ba to? Kakaiba. Bakit parang sa dibdib, hindi na masyadong masakit? Nung may sakit si Xiaobao noon, ganitong estilo ang ginamit ko para masukat ang kanyang lagnat. Huwag kang gumalaw. Para mas komportable ako ng ganito. Iyakapin mo siya. Nararamdaman ko, ang spiritual na lakas sa katawan ay gumagaling. Ayos na ba? Marunong ka rin pala maglagay ng apoy. Nakakainis. Halos mapatay si Lin Wei. Si Jiang na nagbuhos ng sarili para protektahan siya. Anong gusto mo? Ang init ng ulo mo ah. Sakto. May magandang balita ko sa'yo. Anong magandang balita? May sakit si Lin Wei. Anong sabi mo? Anong nangyari? Kaninang hapon, di ba niligtas niya yung mga nasasakyan sa South District? Para maalis yung sumpa, kailangan isilong lugar doon. Ang masamang enerhiya at sumpa, kapag ginalaw niya ang silyo, babuwin ito sa kanya. Kakatingin ko lang ng silyo, may marka ni Lin Yue na nandoon. Nakakahawang sumpa. Ikaw palang may gawa nito.
Nadala pa si Linway. Hindi ko inaakala na ganito kakagaling. Nangako ko sa'yo noon, nabibigyan ko siya ng leksyon at nagawa ko na. Huwag mong ikalat ang balita sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kahapon, nakatulog ko sa kwarto ni Jiang Jianghang na hindi ko namamalayan. Nakaka-intriga. Ang espiritu na naka-recover ng bahagya. Ang lalaki ay tunay na gamot. Magandang umaga. Dahan-dahan lang. Hindi. Nananaginip ba ako? Matandang ginang. Kanina lang, si Lin Yue ay tumakbo palabas ng kwarto ni Mr. Jiang. Lumabas siya. Ay. Ang apo ko na parang bato na matigas. Sa wakas nagising ka na. Ikaw ang palaging nanggagalit sa akin. Magandang umaga, Lola. Xiaobao, kumusang pahinga mong kagabi? Ayos lang ba? Ayos naman. Narinig ko na si ate at si papa ay magkasama. Takot rin ba sa dilim si ate? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Tsak na nahihiya rin si papa na maaga siyang lumabas para magtrabaho. Xiaobao, yan bang tinuturo ni Lola sa'yo? Huwag magsalita habang kumakain at huwag makialam sa iba. Alam na ni Xiaobao. Hindi mo na kayang itago. Alam na ni Xiaobao ang tungkol dito? Sobrang uha mo ba? Yun. Ako ang nagbigay kay Xiaobao sa pamilyang Jiang kahit walang malaking merito. May pinaghirapan din ako. Ang mga ginawa ni Lin Yue, ano ba yan? Pasensya na po, Lola. Sobra lang ako nagalit. Hindi ko sinasadyang mga sinasabi ko. Aayusin ko agad humingi ng tawad kay Miss Lin. Pasensya na, Miss Lin. Nakala ko matalino ka, pero hindi pala. Parang mga tusong babae ka lang. Hindi ba magandang relasyon mo kay Xiaobao? Bakit ganoon pa rin? Ang ginagawa mo ay pabawin si Xiaobao. Papasanin ni Xiaobao ang parusa na para sa'yo. Gaano ka ba katapang na abusin si Xiaobao? Ano nangyayari? Bakit sinasaktan kong sarili ko? Ito, anong ibig sabihin nito? Mama, ate, Xiaobao, hindi ba ikaw ang ginagamit na kasangkapan para paglabasan ng galit sa iba? Kahit pa hindi pwede. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo di mo yung mahikalaban sa akin? Para sa'yo, kailangan pa ba ng mahika? Yan. Simula ngayon, si Xiaobao hindi mo nang kailangan pangangalagaan. Lola, Xiaobao. Lola! Kakaiba. Bakit hindi ito gumagana? Baka ito ay yan at yan na pagkakasundo na kailangan ng lalaki. Pero saan nakuha ng maraming lalaki? Tama. Hoy, senior sister. Ako to. Ano nangyayari? Alam mo ba kung sa may mga lalaki, kailangan ko ng maraming lalaki. Hindi ako nagkamali na narinig, di ba? Sa wakas, nagising ka na. Bibigay ko ang address sa'yo. Dito ka pumunta. Yung mga lalaking hinahanap mo para sa akin, kailan sila darating? Yung mga lalaki sa entablado, pumili ka lang kahit sino. Sila? Ang lapit nila. Magkakaibigan lang sila. Kaya mo silang gawin, makakahanap ka rin ng lalaki. Ay, tama na yan, mag-enjoy ka na. Sumayaw tayo, sige na.
Ang matandang babae, seryoso talaga. Hindi talaga niya ko papayag alagaan si Xiaobao. Si Lin Yu ay palihim na lumabas sa tag-party. Ang batang babae na ito, ang tunay na kulay lumabas na. Yaya Shen? Ma'am? Bumalik na ba si Janhan? Si Mr. Zhang, hindi pa siya bumabalik. Kung pabalik siya mamaya, sabihin mo sa kanya pumunta sa night bar. Oo. Kakaiba. Bakit lagi kong naaalala si Lin Yue? Uy, ganda! Subukan mo uminom. Sige na lang. Siguro, matutulungan nila akong gumaling. Huwag mo akong hawakan! Ano pang ibig mo sabihin? Anong kaartihan yan? Lumabas tayo, hindi ba para mag-enjoy lang? Lumayo kayo! May mabaho na kayo dito. Ikaw! Ulitin mo! Janhan, dumating ka na. Nandito si Lin Yue. Ito bang dahilan kung bakit mo ko pinadala ng litrato? Ako rin nag-alala na maloko ka. Yung babaeng iyan ay pabago-bago ang loob at hindi tapat ang puso. Alam ko kung anong klaseng babae siya. Hindi mo na kailangang sabihin. May sarili naman ako mga mata. Kung ayaw niyang umalis, di pipilitin ko ng kumilos. Tingnan natin kung sino pong mangasot manakot sa akin. Hindi na kami uulit pa! Hindi na kami uulit pa! Lin Yue, anong ginagawa mo? Janhan, dumating ka na. Ilang baso bang ininom mo? Ikaw talaga ang aking gamot ng panghimala. Ihahatid na kita pa uwi. Janhan, tapos na ba ito? Hindi kayo pwedeng umalis.